Napatunayan ng isang eksperto ang magandang dulot ng decluttering o ang pagbabawas ng kalat at kung ano-anong abubot sa ating paligid. Bukod kasi sa nakakababa raw ito ng stress at ng pagkakaroon ng anxiety, nakatutulong din ito sa pagiging produktibo. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Ang mga gamit ng microwavable containers pwedeng gamitin para makabuo ng yerlo. Ang mga luma at naninilaw ng Tupperware pwede pang paglagyan ng ulam. At sa likod ng kortinang ito, ang koleksyon ni Ruby ng mga lumang kawali na dinispatcha na ng mga kapitbahay niya. Yung mga halimbawa, nag-order kami ng mga pagkain sa mga tapsilog, ng mga may disposable ng mga kutsara. Ano yun, hindi na namin ginagamit yon. Pag may handaan, magagamit ko siya. O, tignan mo, ang dami niyan. Ang ginagamit na lang namin, yung mga kutsara namin, eto pa nga siya, o. Eto rin, itatapon na din to. Ayaw ko naman itapon kasi sayang naman, di ba, kung itatapon. Malay nyo, may mag-birthday, pwede ko siyang lagyan ng mga juice, di ba? Kahit pa sinisita na ng asawa niya, para kasi kay Ruby, nakakahinayang ang mga pwede pa naman sa hirap ng buhay ngayon. Para naman kay Ray, burnout, kawalan ng gana at pagka-iritable ang nararamdaman niya pag magulo o makalat ang bahay at workplace. Bilang designer, tinatamad at mabagal daw siyang kumilos kapag makalat ang paligid. Mas gusto niya ang minimalist, kakaunti lang at praktikal ang kanyang gamit. Malaking bagay yung kailangan malinis. Yung pagiging makalat, nakakainis. Kasi yung kailangan sipagan ka, hindi kasi sipagan dahil makalat. Pag malinis, sobrang laking epekto nito sa akin. Kasi yung mindset ko na nagkakaroon siya ng panibagong idea. Pag malinis, nagiging clear yung mindset ko. Mas marami akong nagiging nakikreate. Si Nikki naman na isang virtual assistant sa isang kumpanya sa Australia, buong linggong work from home ang setup. Nasa kwarto na niya ang lahat. Mapa-computer, mic, speaker at tablet. Kumakalat man minsan, naglilinis siya 2 beses kada linggo. Yes, naguguluhan ako. Pero ever since naman kasi, I always try to keep things organized para yung focus ko as a work lang. Kasi pag masyadong maraming gamit, diba, you tend to be easily distracted or nasa-shift yung focus mo sa ibang bagay imbis na dapat sa work lang. Ayon sa clinical psychologist na si Dr. Juan Opsima o mas kilala bilang si Your Kuya Psychologist, mapanegosyo, opisina o bahay man, mahalagang panatilihing malinis ang paligid. Aniya, napatunayan ng nagdudulot ng stress at feelings of anxiety ang magulong workstation. Naaapektuhan din ang pagiging produktibo dahil nababawasan ng oras para sa trabaho. Pag kasi sinabi natin mga clutter, ito yung things around us. So there is what we call the study or pag-aaral po na tinatawag natin na according to the study, na daw mas kung tayo ay marunong mag-declutter with our materials or the things around us, mas less daw ang stress natin. And mas nakaka-improve po ito ng focus and attention sa mga employees, not just for employees, but overall even our mental health. Paalala ni Dr. Opsima, hindi naman kailangang maisama sa daily routine ang pagde-declutter. Simulan sa maliliit hanggang sa makagawian ito. Usually, inuumpisan every morning. Okay, morning, ayusin mo na, pero hindi naman ibig sabihin dapat maayos na lahat. So minsan, if bago ka sa ganitong bagay, sisimulan mo muna sa maliit na aspect. For example, doon sa table mo. Ayon sa mga bihasa sa pag-organize ng bahay at workstations para mabilis na makapag-declutter, gumamit ng mga lalagyan para sa mga abubot, i-box ang mga cellphone chargers o alahas, ihiwalay ang basa sa tuyong pagkain, ihiwalay ang basurang tuyo sa basa, at lagyan ng label ang mga box, drawer at shelf. Ang pagtitiyak na malinis at maayos ang ating kapaligiran, partikular pagdating sa trabaho, ay mabuti hindi lamang para sa ating produktibidad, pero pati na rin para sa ating mental health. Nakadadagdag ito ng feelings of happiness at confidence. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.